Pagkainis, bigati, pagtataksil. Habang nilalamon ni na Emma at Ethan ang kaning baboy sa maruming sahig, dinig na dinig ang halakhak ng kanilang madrasa sa telepono. Ipinagmamalaki ang bago nitong alahas. Pabigat lang sila. Bulong ni Victoria, sapat na para marinig ng dalawang bata. Ngunit sa labas ng bakod, isang anino ang nakatayo sa gitna ng ulan. Mga kamaoy nakakuyom. Ang laro ng kasinungalingan ay malapit ng magwakas. Sino ang unang babagsak? O mahal, kumain na sila. Ang sasagana nga busog na busog ang mga bata. Ang boses ni Victoria, tila pulot-pukyutang dumadaloy mula sa telepono, ay sapat na para marinig ni Lola Eleanor kahit pa nasa labas siya ng mataas na gate. Nakakuyom ang kanyang mga palad sa malamig at basang rehas na bakal. Sa isang kamay, hawak niya ang isang plastik na lalagyan. Naglalaman ng adobong manok na niluto niya buong umaga, ang paborito ng kanyang dalawang apo. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak mula sa kulimlim na langit ay tila karayom na tumutusok sa kanyang puso, kasabay ng bawat matamis na kasinungalingang lumalabas sa bibig ng kanyang manugang. Nang matapos ang tawag, ang tamis sa boses ni Victoria ay naglaho na parang bula. Ang katahimikan ay biglang binasag ng isang sigaw na puno ng pagkamuhi. Isang tunog na sanay ng marinig ng mga pader ng bahay na yon. Wala na kayong ibang ginawa, kundi maging palamunin. Mga walang silbi, kasunod ng sigaw, isang malakas na kalabog, ang umalingaw-ngaw ng buong lakas na inihagis ni Victoria ang isang mangkok sa sementadong sahig, malapit sa kulungan ng aso. Kumalat ang mga butil ng kanin sa maruming baldosa. Isang sampal iyon sa pandinig ni Lola Eleanor. Ngunit ang sumunod na tanawin ang sampal na tuluyang dumurog sa kanyang kaluluwa. Pulutin ninyo yan! Kainin ninyo! Sayang ang bigas! Utos ni Victoria, ang kanyang muka ay nababalutan ng ngit-ngit habang nakapameywang at nakatingin mula sa itaas kina Emma at Ethan. Mula sa kinatatayuan ni Lola Eleanor, kitang-kita niya ang pagyanig ng maliliit na balikat ng kanyang mga apo. Si Ethan, ang bunso, ay napaurong. Ang mga matay ng lalaki sa takot, ngunit walang luhang pumapatak. Si Emma naman, ang ate ay dahan-dahang lumuhod. Hindi na siya umiiyak. Matagal nang naubos ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga galaw ay halos mekanikal na. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang pinulot ang bawat butil ng kanin na kaya niyang pulutin. Iniiwasan ang mga basag na piraso ng mangkok. May isang butil ng kanin na dumikit sa pisngi ni Ethan. Gamit ang likod ng kanyang daliri, marahan itong pinunasan ni Emma bago niya inilagay ang napulot na kanin sa nanginginig na palad ng kapatid. Kainin mo na, Ethan, bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Sa labas ng gate, hindi na napigilan ni Lola Eleanor ang sarili. Ang init sa likod ng kanyang mga mata ay bumulwak. Hindi sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, kundi isang pigil na hikbi. Isang tunog ng pusong sinasaksak ng paulit-ulit. Ang dala niyang adobo ay biglang naging napakabigat, isang simbolo ng kanyang kawalan ng magawa. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang palayo sa bahay na yon ay tila paghakbang sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang pekeng ngamang ngiti ni Victoria na nasilayan niya kanina ay nakaukit sa kanyang isipan ng gabing iyon. Sa loob ng isang maliit at madilim na silid, ang hangin ay mabigat sa gutom at takot. Hinintay ni Emma na tumahimik ang buong kabahayan. Hinintay niya ang mga tunog ng telebisyon mula sa sala ni Victoria na tuluyan ng mawala. Nang sigurado na siyang mahimbing na ang lahat, maingat siyang bumangon. Dahan-dahan siyang gumapang patungo sa isang sulok ng kanilang silid. Gamit ang kanyang maliliit na daliri, maingat niyang itinaas ang isang maluwag na tabla sa sahig na kahoy. Mula sa ilalim, kinuha niya ang isang piraso ng tinapay na itinago niya mula sa baon niya sa eskwela noong isang araw. Inilagay niya ito sa tabi ng natutulog na si Ethan. Pagkatapos,
May isa pa siyang kinuha mula sa sikretong taguan. Isang maliit at kupas na notebook na may disenyong bulaklak sa pabalat. Ang nag-iisang bagay na naiwan sa kanya ng kanyang tunay na ina. Binuksan niya ito sa huling pahina kung saan may sulat. Gamit ang isang maliit na lapis na halos maubos na, idinugtong niya ang isang pangungusap. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang isinusulat niya ang mga salitang tila mga patak ng dugo mula sa kanyang puso. Inay, gutom na po kami ulit. Bago pa man niya maitago pabalik ang talaarawan, isang tunog ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Narinig niya ang mga yabag mula sa labas ng kanilang silid, dahan-dahan, papalapit sa kanilang pinto. Ang bait mo talagang bata, Victoria. Bihira na ang madrasta na ganyan mag-alaga sa hindi niya sariling anak. Pinagpala si Rico sa iyo. Ang mga salitang iyon mula kay Aling Martha, ang kapitbahay na mahilig mag-usisa, ay tila musika sa pandinig ni Victoria. Hawak ang walis tingting, dahan-dahan niyang nililinis ang kanilang harapan habang ang sikat ng umaga ay nagbibigay ng pekeng liwanag sa kanyang mukha. Isang matamis at mapagkumbabang ngiti ang kanyang isinukli. Ang uri ng nangiti na kayang magpalambot kahit sa pinakamatigas na puso. Naku, Aling Martha, wala ho iyon. Kahit mahirap at minsan ay sumasakit ang ulo ko sa katigasan ng ulo ni na Emma at Ethan, tinitiis ko po. Mahal ko ang asawa ko. Kaya mahal ko rin ang mga anak niya, sagot ni Victoria. Sabay punas ng kunwaring pawis sa kanyang noo. Sa loob ng bahay sa likogay. Andate na ba sa likod ng bahagyang nakabukas na bintana, nakatayo si Emma. Naririnig niya ang bawat salita. Bawat papuri na tinatanggap ni Victoria ay tila isang latay sa kanyang likuran. Nakita niya kung paano nag-abot si Victoria ng isang platitong may lamang espesyal na kakanin kay Aling Martha. Pagkaing binili gamit ang perang ipinadala ng kanilang ama para sa kanilang gatas at baon. Habang ang kanilang mga sikmura ay kumakalam pa mula sa kagabi, ang kanilang madrasta ay abala sa pagpapakain sa ibang tao upang mapanatili ang kanyang imahe bilang isang santo. Biglang umaling-awngaw ang malakas na tunog ng pagring ng telepono mula sa loob ng sala. Alam ni Emma kung sino yon. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, isang halong pananabik at takot. Mabilis na pumasok si Victoria. Sa isang iglap, ang kanyang mukha na kanina ay maamo, ay naging seryoso at malamig nang makita niya si Emma na nakatayo malapit sa bintana. Ngunit nang pindutin niya ang sagot sa tawag, muling bumalik ang tamis sa kanyang tinig. Mahal, kamusta ka na dyan sa Dubai? Miss na miss ka na namin. Masayang bati ni Victoria. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal, isang kabaligtaran ng malamig na titig na ibinibigay niya kay Emma sa mga sandaling iyon. Oho, maayos naman ang mga bata. Katatapos lang nilang kumain ng masarap na almusal. O heto si Ethan, gusto ka raw makausap. Pagsisinungaling niya habang hinahatak ang maliit na braso ni Ethan na nun ay kakalabas lang ng banyo. Mariing bumaon ang mga kuko ni Victoria sa balikat ni Ethan habang inilalapit niya ang telepono sa tenga ng bata. Isang babala na hindi kailangan ng salita. Alam ni Ethan ang ibig sabihin yon. Huwag kang magsusumbong kung ayaw mong masaktan. Papa, ang tanging nasabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay gumaralgal, puno ng pighati na pilit niyang itinago. Hindi niya masabi ang katotohanan. Hindi niya masabing gutom siya. Hindi niya masabing gusto na niyang lumaya sa bahay na yon. Mula sa malayo, sa kabilang panig ng kalsada, nakatago sa likod ng isang puno ng mangga si Lola Eleanor. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagkurot ni Victoria sa kanyang apo habang nakikipag-usap sa telepono. Ang bawat luhang pinipigilan ni Ethan ay tila pumapatak sa sariling kaluluwa ni Lola Eleanor. Gusto niyang sumugod, gusto niyang bawiin ang kanyang mga apo, ngunit alam niyang sa sandaling gawin niya iyon,
Lalong pahihirapan ni Victoria ang mga bata sa oras na mawala siya. Nang matapos ang tawag, marahas na kinuha ni Victoria ang telepono. "Pumasok na kayo sa kwarto. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi." Singal niya ng pabulong. Habang naglalakad si Victoria patungo sa kanyang kwarto, iniwan niya ang kanyang mamahaling bag sa ibabaw ng sofa. Dahil sa pagmamadali, bahagyang bumukas ang zipper nito. Nakita ni Emma ang isang kulay rosas na papel na lumabas mula sa loob. Isang resibo mula sa isang mamahaling hotel at isang alahas na nagkakahalaga ng libu-libong piso. Ngunit ang mas nakapukaw ng atensyon ni Emma ay ang pangalang nakasulat sa itaas ng resibo. Hindi iyon pangalan ng kanyang ama. Isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ang nagpagulat kay Emma. Napatingin siya sa direksyon ng kwarto ni Victoria. Sino ang kasama ni Victoria sa hotel na yon? At bakit ginagamit ng madrasta ang perang pinaghirapan ng kanyang ama sa ibang lalaki? Ang bawat lihim ay may hangganan, ngunit sa bahay na ito, ang bawat katotohanan ay may katumbas na panganib. Wala nang lasa ang tuyong tinapay, pero ito na ang pinakamasarap na piging sa buong mundo para sa amin. Ang boses ni Emma ay isang pabulong na pag-alo habang hinahati niya ang isang piraso ng pandesal na matigas pa sa bato. Maingat niyang pinagpira-piraso ang tinapay, sinisiguro na ang mas malaking bahagi ay mapupunta sa palad ng kanyang kapatid na si Ethan. Nakaupo sila sa malamig na sahig sa ilalim ng kanilang kama, ang tanging lugar kung saan hindi sila agad makikita ni Victoria sa pamamagitan ng maliit na siwang sa pinto. Ang bawat kagat ni Ethan ay may kasamang tunog ng paglunok, na tila ba ang tinapay na yon ang nag-iisang bagay na nagpapanatili sa kanya sa mundong ito. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kislap, ngayon ay tila dalawang malalim at madilim na balon ng takot. Hindi na siya nagsasalita. Ang baulok tamli na nararanasan nila ay tuluyan ng nagkulong sa kanyang tinig sa loob ng isang rehas na gawa sa trauma. "Dahan-dahan lang, Ethan. Heto, uminom ka ng tubig." Bulong ni Emma sabay abot ng isang maliit na boteng plastik na lihim niyang pinuno mula sa gripo sa banyo. Habang pinapanood ang kapatid, muling naramdaman ni Emma ang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito gutom, kundi ang bigat ng responsibilidad na protektahan ang kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya habang ang kanilang ama ay libu-libong milya ang layo. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang patungo sa maluwag na tabla sa sahig. Inilabas niya ang kupas na tala-arawan, ang kanyang tanging takbuhan, ang kanyang tanging saksi. Binuksan niya ang pahina at isinulat ang mga salitang kanina pa naglalaro sa kanyang isipan mula nang makita niya ang resibo sa bag ni Victoria. Inay, may sikreto si Tita Victoria. May ibang lalaki siya. Ginagastos niya ang pera ni Papa para sa mga mamahaling bagay habang kami ni Ethan ay pinapabayaan. Inay, natatakot po ako. Paano kung malaman niya na alam ko? Ang bawat titik na isinusulat ni Emma ay tila isang pagsisid sa malalim na karagatan ng panganib. Alam niyang ang impormasyong ito ang susi para mailigtas sila, pero ito rin ang maaaring maging mitya ng mas matinding galit ng kanilang madrasta. Biglang, ang katahimikan sa loob ng kwarto ay napalitan ng isang nakakapangilabot na tunog. Ang marahang pagpihit ng doorknob ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dalawang bata. Mabilis na itinago ni Emma ang tala-arawan sa loob ng kanyang damit. Ang kanyang puso ay tumitibok ng ganoon na lamang kabilis, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagbigay ng isang mahabang anino na tumama sa kanilang pinagtataguan. Pumasok si Victoria. Ang kanyang mga yabag ay mabagal at kalkulado. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason na humahalo sa hangin. "Emma, Ethan, alam kong nandyan kayo." Ang boses ni Victoria ay malambing, pero may halong talim na hindi maitatago.
Bakit ang tahimik ninyo? May itinatago ba kayo sa akin? Lumapit si Victoria sa kama at dahan-dahang yumuko. Ang kanyang mga mata ay nanunuot, naghahanap ng anumang senyales ng pagsuway. Napatingin siya sa sahig, sa mismong tapat ng maluwag na tabla kung saan itinatago ni Emma ang notebook. May nakita siyang isang maliit na piraso ng mumo ng tinapay na hindi sinasadyang nalaglag ni Ethan. Dahan-dahang dumapo ang kamay ni Victoria sa balikat ni Emma. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa manipis na tela ng damit ng bata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Saan ninyo nakuha ang tinapay na ito? Tanong niya. Ang boses ay bumaba sa isang nakakatakot na bulong. Nagnanakaw na ba kayo ngayon? Ngunit bago pa makasagot si Emma, ang pansin ni Victoria ay nalipat sa isang bagay na nakausli sa ilalim ng unan ni Emma. Isang sulok ng papel na hindi gaanong naitago ng maayos. Ibigay mo sa akin iyan. Ang utos ni Victoria ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa katahimikan ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa sulok ng papel na nakausli sa ilalim ng unan ni Emma. Sa isang mabilis at marahas na galaw, hinablot niya ang unan at kinuha ang anumang itinatago doon. Hindi iyon ang talaarawan. Isang luma at kupas na larawan iyon ng tunay na ina ni na Emma at Ethan, ang kaisa-isang alaala na hawak nila sa babaeng nagbigay sa kanila ng buhay. Ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit ang lalakas ng loob ninyong sumuway sa akin? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Victoria. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni na Emma at Ethan, dahan-dahan niyang pinunit ang larawan sa gitna, pagkatapos ay sa apat, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Ang bawat tunog ng pagpunit ng papel ay tila pagpunit din sa puso ni Emma. Wala na ang nanay ninyo. Ako na ang batas dito. Anggil ni Victoria bago niya itinapon ang mga piraso ng larawan sa mukha ng mga bata. Ngunit bago pa siya makagawa ng iba pang pananakit, isang malakas at sunod-sunod na katok mula sa gate ng bahay ang pumutol sa kanyang kalupitan. Ang tunog ng bakal na gate na hinahampas ay umabot hanggang sa loob ng silid. Daling-daling lumabas si Victoria, mabilis na isinuot ang kanyang maskara ng pagiging mabuting asawa habang naglalakad patungo sa labas. Doon, nakatayo si Lola Eleanor. Ang matanda ay pawisan, hapo, at may dalang basket na puno ng mga prutas at bagong labang damit para sa kanyang mga apo. Victoria, papasukin mo ako. Gusto ko lang makita ang mga apo ko. Sigaw ni Lola Eleanor. Ang boses ay nanginginig sa pagmamakaawa. Sa halip na buksan ng gate, tumayo si Victoria sa likod ng rehas. Ang mukha ay biglang napuno ng kunwaring takot at lungkot. Napansin niyang may ilang kapitbahay na nagsisimulang magbukas ng kanilang mga bintana para manood. Lola Eleanor, pakiusap. Umalis na po kayo. Sinabihan na po kayo ni Rico na huwag munang pupunta rito dahil nakakasama po ang presensya ninyo sa emosyonal na kalusugan ng mga bata. Malakas na sabi ni Victoria, sapat na para marinig ng mga nanonood. Nanganganib po ang kaligtasan ni na Emma at Ethan dahil sa inyong mga pagwawala. Anong pagwawala? Nagsisinungaling ka. Sigaw ng matanda habang pilit na inaabot ang trangka ng gate. Tulong! Tulungan ninyo ako! Biglang gising ni Victoria sa mga kapitbahay. Ang lola nila, sinusubukan na namang pasukin ang bahay namin. Baka kung anong gawin niya sa mga bata. Sa loob ng ilang minuto, dalawang lalaking nakasuot ng uniforme ng barangay Tanod ang mabilis na dumating. Dahil sa galing ni Victoria sa pag-arte at sa mga naunang tsismis na ipinakalat niya na baliw at mapanganib, ang matanda. Agad nilang hinawakan sa braso si Lola Eleanor. Lola, sumama na po kayo sa amin. Huwag na po kayong gumawa ng gulo rito. Sabi ng isang tanod habang pilit na inilalayo ang matanda. Bitiwan ninyo ako. Ang mga apo ko.
Sinasaktan sila ng babaeng yan. Ang mga sigaw ni Lola Eleanor ay unti-unting humina habang kinaladkad siya palayo. Ang basket ng prutas ay natumba at ang mga prutas ay gumulong sa maruming kalsada. Nang mawala na ang mga tao, lumingon si Victoria sa bintana ng kwarto ni na Emma at Ethan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngayon, wala na ang tanging taong nagtatangkang magligtas sa kanila. Pumasok siya sa loob, dinala ang amoy ng tagumpay. Nakita ninyo? Kahit ang gobyerno, naniniwala sa akin. Bulong niya sa dalawang bata na nakayakap sa isa't isa sa sulok. At dahil pinahiya ninyo ako sa labas, may bago tayong patakaran. Dahan-dahan niyang kinuha ang susi ng kwarto mula sa kanyang bulsa. Isang tunog ng pagpihit ng kandado ang narinig mula sa labas. Ikinulong niya sila. Walang lalabas, walang kakain, hanggat hindi ninyo natututunang sumunod. Ang mabigat na yabag ng mga lalaking nagbubuhat ng isang malaking kahon ay naging hudyat ng pagdating ng isang bagay na matagal nang hinihintay ng magkapatid. Mula sa siwang ng jealousy na bintana ng kanilang nakakandadong silid, pinagmasdan ni Emma ang pagbaba ng isang malaking balikbayan box. Nakasulat sa gilid nito ang pangalan ng kanilang ama, gamit ang itim na marker. Sa bawat guhit ng letrang yon ay nakapaloob ang pawis, dugo at matinding pangungulila ng isang amang nagpapakapagod sa init ng disyerto ng Dubai. Umaasang ang kahong iyon ay maghahatid kamnindong ngiti sa kanyang mga anak. Nang makaalis ang mga nag-deliver, naiwan si Victoria sa sala. Ang tunog ng makapal na packing tape na pilit pinupunit mula sa karton ay tila musika sa pandinig ng madrasta, ngunit isang pampahirap na kalbaryo para sa dalawang batang nakikinig mula sa loob ng madilim na kwarto. Sa loob, naamoy ni Emma ang pamilyar na samyo ng balikbayan box, isang halong amoy ng bagong sabon, mga tsokolateng nakabalot sa foil, at ang natatanging pabango ng kanilang ama. Niyakap niya si Ethan at bumulong ng may pag-asa. Nandyan na ang padala ni Papa. Tiyak kong nandyan ang ipinangako niyang sapatos para sa iyo, Ethan. Hindi niya tayo nakalimutan. Ngunit sa labas ng silid, ibang dula ang nangyayari. Sa halip na tawagin ang mga bata upang buksan ang regalo ng kanilang ama, sinimulan ni Victoria na halukay ng kahon na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Kumislap ang kanyang mga mata nang makita ang mga mamahaling lotion, pabango, at isang sikat na tatak ng bag na ipinadala ni Rico bilang suhol sa kanya upang alagaan ang mga bata. Nang marating niya ang ilalim ng kahon, inilabas niya ang mga damit at laruan para kina Emma at Ethan. Mayroon ding isang pares ng puting sapatos na may kumikislap na ilaw sa swelas, saktong-sakto sa sukat ng kanyang nakababatang stepson. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa labi ni Victoria. Ihiwalay niya ang mga gamit ng bata at ipinasok sa isang itim na plastic bag. Hindi nagtagal, isang bisita ang dumating, si Aling Nena, ang kilalang may-ari ng ukay-ukay sa kanto. Mula sa siwang ng bintana, kitang-kita ni Emma kung paano inilabas ni Victoria ang mga bagong sapatos ni Ethan at ang mga damit na para sana sa kanila. Bibilin mo ba ito, Mare? Ibinigay kasi ng asawa ko. Kaso hindi naman magkasya sa mga bata. Sayang naman kung nakatambak lang. Ibebenta ko na lang ng mura para may maidagdag ako sa pambili ng masustansyang pagkain nila. Ang pagdadrama ni Victoria, sinasamahan pa ng pagbuntong hininga na tila ba siya na ang pinakamabuting ina sa buong mundo. Bawat perang iniabot ni Aling Nena kay Victoria ay tila patalim na unti-unting hinihiwa ang pag-asa ni Emma. Tiningnan niya si Ethan. Nakatingin din ang bata sa kanyang sariling mga paa na marumi at walang sapin. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pilit na pinipigilan ng takot. Ang sapatos na pinangarap at iniyakan niya sa telepono kasama ng kanyang ama ay tuluyan ng dinala palabas ng gate ng ibang tao. Kinahaponan,
Matapos makuha ang lahat ng mahahalagang gamit at maibenta ang natira, itinapon ni Victoria ang walang lamang karton sa labasan ng basurahan. Malapit sa bintana ng magkapatid, kasama sa mga itinapon niya ay ang mga nakusot na balot at isang pirasong papel. Nang maggabi at tulog na ang kanilang madrasta, gumamit si Emma ng isang naituwid na hanger ng damit upang sungkitin ang nalukot na papel mula sa basurahan sa labas ng bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang buklatin niya ito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ito ay isang sulat mula sa kanilang ama. Binasa ni Emma ang mga nakasulat at isang nakakapangilabot na katotohanan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Mga anak ko, ang simula ng sulat. Sana ay nagustuhan ninyo ang mga padala ko. Ethan, ang sapatos na yan ay ang pinili mo noong nag-video call tayo. At Emma, may itinago akong malaking halaga ng pera sa loob ng kaliwang sapatos ni Ethan. Para iyan, sa emergency ninyo o kung may gusto kayong bilhin para sa inyong sarili nang hindi na humihingi kay Tita Victoria ninyo. Tatawag ako bukas ng gabi para siguraduhing nakuha ninyo ang pera. Nanlamig ang buong katawan ni Emma. Ang sapatos ay naibenta na. Ang perang itinatago ng kanilang ama ay nasa kamay na ng ibang tao. Kapag tumawag ang kanilang ama bukas at tinanong ang tungkol sa pera, tiyak na mabubunyag na hindi nila nakuha ang mga padala. Ngunit higit na nakakatakot ay ang maaaring gawin ni Victoria kapag nalaman nitong may nawala siyang malaking halaga ng pera at tiyak na ang magkapatid ang kanyang pagbubuntungan ng labis na galit. Huwag kang titingin sa likod, Emma. Maglakad ka lang na parang walang nangyayari. Ang boses na yon ay isang pamilyar na himig ng pag-ibig na nagmula sa likod ng isang malaking puno ng nara sa tapat ng tarangkahan ng eskwelahan. Si Lola Eleanor iyon. Ang kanyang boses ay tila isang haplos ng sutla sa gitna ng magaspang na mundong kinagagalawan ni Emma. Habang ang ibang mga bata ay masayang nagtatakbuhan patungo sa kanilang mga magulang, si Emma ay nakatayo doon. Ang kanyang manipis na katawan ay tila matutumba sa bigat ng kanyang luma at kupas na bag. Dahan-dahang lumapit si Lola Eleanor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pighati habang pinagmamasdan ang nanunuyot na mga labi at malalim na mga mata ng kanyang apo. Walang yakap na naganap, masyadong mapanganib. Sa halip, sa isang mabilis na galaw na tila isang ensayadong sayaw, iniabot ng matanda ang isang maliit na supot ng plastik na nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng mga basahan. Itago mo ito, anak, sa ilalim ng iyong mga aklat, bulong ni Lola Eleanor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka may matang nagmamasid sa bawat galaw nila. May pagkain diyan para sa inyo ni Ethan. At sa pinakailalim, may isang maliit na telepono. Nakatago roon ang numero ko. Gamitin mo lamang ito kapag tulog na ang halimaw na yon. Ang pakiramdam ng malamig na plastik sa palad ni Emma ay tila isang daloy ng kuryente na nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ang muikim ng bosek ni Lola ay tumagos sa kanyang puso. Ang mithiin ng isang lola na protektahan ang kanyang apo kahit pa itinuturing na siyang baliw ng buong barangay dahil sa mga kasinungalingan ni Victoria. Nang makauwi sa bahay ang bayani, ang bawat hakbang ni Emma sa sementadong daan ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Pagpasok niya sa pintuan, naroon si Victoria, nakaupo sa sofa habang pinagmamasdan ang kanyang mga bagong gawang kuko. Ang amoy ng acetone ay humahalo sa amoy ng nilulutong ulam na alam ni Emma na hindi para sa kanila. Bakit huli ka na ng 10 minuto? Ang tanong ni Victoria ay hindi isang pag-aalala, kundi isang interogasyon. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Emma. Ang kanyang mga yabag ay mabagal at puno ng pananakot. Ang panloob na pagguho ni Emma ay nagsimula nang maramdaman niya ang kamay ni Victoria na humahawak sa strap ng kanyang bag. Ang kanyang lalamunan ay tila natuyo
at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Naglinis pa po kami ng silid-aralan, tita. Tugon ni Emma. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig na. Ibigay mo sa akin ang bag mo. Gusto kong makita kung may dinala ka na namang basura mula sa labas. Malamig na utos ni Victoria. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ni Emma ay tila tumigil. Ang kanyang mga pandama ay nagbago. Ang bawat tunog ng paghinga ni Victoria ay tila isang malakas na bugso ng hangin. Inabot niya ang bag. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa tela. Tila ba sinusubukang iparating sa bag na itago ng mabuti ang lihim na nasa loob nito. Hinalungkat ni Victoria ang bag. Inilabas niya ang mga lumang aklat, ang mga papel na may mababang marka dahil sa kawalan ng pokus sa gutom at ang maliit na lalagyan ng lapis. Malapit na ang kanyang kamay sa supot ng plastik na itinago ni Lola Eleanor. Biglang, ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas na tunog mula sa kusina. Ang tunog ng isang basong nabasag sa sahig. Si Ethan, ang bata ay nakatayo doon, nanginginig, habang ang mga piraso ng bubog ay nakakalat sa kanyang paanan. Bata ka! Wala ka na talagang ginawang tama. Bulyaw ni Victoria habang binitawan ang bag ni Emma at mabilis na naglakad patungo sa kusina. Ang kanyang galit ay nalipat sa nakababatang kapatid. Nakahinga ng maluwag si Emma, ngunit ang kanyang relief ay panandalian lamang. Mabilis niyang kinuha ang bag at tumakbo patungo sa kanilang silid. Doon, sa ilalim ng kadiliman, inilabas niya ang maliit na telepono. Isang lumang keypad phone, kupas ang kulay, ngunit sa mga mata ni Emma, ito ang pinakamahalagang hiyas sa mundo. Nang buksan niya ang screen, isang mensahe ang nakasulat sa drafts. Isang mensaheng hindi natapos ni Lola Eleanor. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. May isang missed call mula sa isang hindi kilalang numero na ilang beses nang tumatawag sa teleponong iyon simula pa kaninang umaga. Sino ang tumatawag sa sikretong teleponong ito? At bakit ang numerong iyon ay tila pamilyar sa mga numerong nakita ni Emma sa resibo ng hotel ni Victoria? Son, huwag kang mainip, babe. Malaki ang bonus na ipapadala ni Rico ngayong buwan. Sapat na yon para sa bagong motor mo at sa out-of-town trip natin sa Batangas. Ang mga salitang yon na binigkas ni Victoria sa isang malambing at mapanuring tinig ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Emma. Nakatayo ang bata sa madilim na sulok ng labada. Ang kanyang maliliit na kamay ay lubog sa batya ng malamig na tubig at mabula na sabon. Kasalukuyan niyang kinukuskos ang isang mamahaling seda na blusa ni Victoria, tinitiyak na walang mantsang maiiwan dahil alam niyang ang bawat pagkakamali ay may katumbas na hapdi sa kanyang balat. Ang miron ng katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na baulok. Habang si Emma ay nagpapakahirap sa gawaing bahay sa ilalim ng init ng bumbilya, ang kanyang madrasta ay komportableng nakaupo sa tumba-tumba sa balkonahe. Hawak ang isang kulay gintong telepono na ngayon lamang nakita ni Emma. Hindi ito ang teleponong ginagamit ni Victoria kapag kausap ang kanilang ama. Ito ay isang lihim na kagamitan ng kataksilan. Sa bawat halakhak ni Victoria, naramdaman ni Emma ang unti-unting pagguho ng kanyang panloob na mundo. Ang kanyang lalamunan ay tila tinikla ng tuyong dayami, mahapdi at mahirap lunukan. Ang kanyang mga daliri ay naging manhid sa loob ng tubig, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Ang imahe ng kanyang ama na nagpapagal sa ilalim ng nakatirik na araw sa Dubai ay malinaw na naglaro sa kanyang isipan na tila ba isang aninong pilit na kumakawala mula sa kanyang gunita. Paano nagagawang tawaging bobo at palamunin ni Victoria ang lalaking nagbibigay sa kanya ng marangyang buhay? Ang bawat butil ng pawis ni Rico
ay ginagawang panustos lamang ni Victoria sa isang lalaking hindi naman nila kilala. Nang tumayo si Victoria upang kumuha ng juice sa kusina, naiwan ang gintong telepono sa ibabaw ng mesa sa balkonahe. Ang screen nito ay nakabukas pa rin, naglalabas ng isang mahinang liwanag sa gitna ng kadiliman ng gabi. Parang may magnetong humila kay Emma. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang mga kamay sa tubig. Maingat na pinunasan ang mga ito sa kanyang kupas na palda upang hindi makagawa ng anumang tunog ng pagpatak ng tubig sa semento. Sa bawat hakbang niya patungo sa mesa, ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila isang malakas na huni ng hanging nagbababadya ng bagyo. Nang marating niya ang telepono, nakita niya ang isang litrato sa wallpaper. Hindi si Rico ang nandoon. Isang lalaking mas bata, may nakakalokong ngiti at nakasuot ng alahas na alam ni Eman ay binili gamit ang perang para sana sa kanilang pag-aaral. Mabilis niyang tiningnan ang mga mensahe. Kailan mo ba ididispatcha ang mga batang iyan? Sagabal sila sa plano nating mamuhay ng magkasama kapag nakuha mo na ang lahat kay Rico, ang sabi sa isang text mula sa lalaki. Ang tugon ni Victoria ay mas lalong nakapagpalamig ng dugo ni Emma. Konting tiis na lang, mahal. Malapit na silang maging kasaysayan. May plano na ako para sa kanila bago pa man tumapak ang paa ni Rico sa Pilipinas. Isang tunog ng tsinelas na lumalapat sa tiles ang narinig ni Emma mula sa loob ng bahay. Mabilis siyang bumalik sa kanyang pwesto sa labada. Isinawsaw ang kanyang mga kamay sa tubig na tila ba walang nangyari. Ang bawat kuskos niya sa tela ay naging mas mabilis, mas matindi, habang ang kanyang isipan ay pilit na inuunawa ang panganib na naghihintay sa kanila ni Ethan. Lumabas si Victoria, ang kanyang mga mata ay nanunuot habang nakatingin sa likod ni Emma. Siguraduhin mong tuyo yan, bukas ng umaga, Emma. Ayokong may naaamoy na kulob, sabi niya habang kinukuha ang kanyang gintong telepono. Nang muling pumasok si Victoria, naiwan si Emma sa ilalim ng malungkot na liwanag ng buwan. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na kulubot na dahil sa tubig at sabon, ang mga luhang matagal na niyang ipinagkakait sa kanyang sarili ay dahan-dahang pumatak, humahalo sa maduming tubig ng kanyang pinaglaba. Ano ang ibig sabihin ni Victoria na sila ay magiging kasaysayan na lamang at gaano katagal pa bago ang mga salitang yon ay maging isang madugong katotohanan na hindi na nila matatatakasan? Uuwi na ako, Victoria. Sa susunod na linggo, magkakasama na tayong muli. Sorpresa ito, mahal. Ang masayang boses ni Rico na nagmumula sa kabilang panig ng mundo ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng bahay, ngunit hindi ito naghatid ng ulan ng biyaya. Sa halip, ito ay naging mitya ng isang matinding bulyaw ng takot sa kalooban ni Victoria. Habang hawak ang kanyang gintong telepono, naramdaman ni Victoria ang biglaang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat daliri ay tila naging yelo sa gitna ng maalinsangang gabi. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo na tila ba nilalamon ng buhangin mula sa disyerto kung nasaan ang kanyang asawa. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumulong, tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Hindi ito ang plano, hindi pa siya handa. Ang mga batang payat, ang perang nawawala, at ang lalaking lihim niyang kinikita. Lahat ng ito ay mga piraso ng isang malaking kasinungalingan na malapit ng gumuho. Sa loob ng nakakandadong silid, nakadikit ang tenga ni Emma sa malamig na kahoy ng pinto. Ang bawat salitang binibigkas ng kanyang ama ay tila isang awit ng kaligtasan na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit ang kagalakang iyon ay agad na hinaluan ng isang malalim na pangamba. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang nakikita ang anino ni Victoria na pabalik-balik sa pasilyo. Tila isang hayop na naghahanap ng mapagtataguan sa gitna ng paparating na bagyo. Ang miro ng kabalintunaan ay masakit na masakit. Ang amang nagpapakapagod upang bigyan sila ng magandang buhay ay uuwi sa isang tahanang ang tanging laman ay dusa
at pagkukunwari. Rico, mahal, bakit biglaan? Ang boses ni Victoria ay nagsumikap na maging malambing, ngunit ang panginginig nito ay hindi maitago. Di ba sa susunod na taon pa ang uwi mo? Baka mabigla ang mga bata. Nakakuha ako ng malaking bonus, Victoria. Gusto ko nang makita ang mga anak ko. Nasasabik na akong makita si Ethan na suot ang bagong sapatos na ipinadala ko. Nakuha ba nila ang perang itinago ko doon? Ang galak sa tinig ni Rico ay tila isang patalim na lalong nabaon sa dibdib ni Victoria. Nabitawan ni Victoria ang suklay na hawak niya. Lumikha ito ng isang tuyong tunog sa sahig na tila ba ang huling piraso ng kanyang pasensya ay tuluyan ng nabasag. Tumingin siya sa direksyon ng silid ng mga bata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Naghahanap ng paraan kung paano pagtatakpan ang kanyang mga kasalanan sa loob lamang ng ilang araw. Ang panloob na pagguho ni Victoria ay naging isang madilim na determinasyon. Kung uuwi si Rico sa susunod na linggo, kailangang mawala ang anumang ebidensya ng kanyang pagmamalupit. At ang pinakamalaking ebidensya ay ang dalawang bata na ang mga katawan ay nagsasabi ng katotohanang pilit niyang itinatago. Siyempre, nakuha nila. Mahal. Tuwang-tuwa nga sila Pagsisinungaling ni Victoria habang ang kanyang isipan ay mabilis na bumubuo ng isang plano. Sige na, mag-iingat ka sa biyahe. Hihintayin ka namin. Pagkababa ng telepono, ang katahimikan sa bahay ay naging mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahang lumakad si Victoria patungo sa pinto ng silid ni na Emma at Ethan. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa tiles ay tila isang mabagal na martsa ng kamatayan. Kinuha niya ang susi mula sa kanyang bulsa. Ang pagpihit ng kandado ay tila isang hudyat nang simula ng isang mas matinding paghihirap. Nang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mga mata ni na Emma at Ethan na puno ng takot. Uwi na ang tatay ninyo, bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo. Pero bago siya dumating, sisiguraduhin kong wala na kayong kakayahang magsalita tungkol sa kahit na anong nangyari sa bahay na ito. Ang bawat hibla ng takot sa katawan ni Emma ay tila sumigaw, ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang tanging nagawa ay yakapin ng mahigpit ang nanginginig na si Ethan habang pinapanood ang anino ng kanilang madrasta na dahan-dahang lumalamon sa kanilang maliit na mundo. Paano nila magagawang iligtas ang kanilang mga sarili kung ang tanging taong inaasahan nilang magliligtas sa kanila ay uuwi sa isang bitag na sadyang inihanda para sa kanilang lahat? Bilisan ninyo ang pagkilos. Huwag na kayong maraming tanong kung ayaw ninyong maiwan sa baha. Ang boses ni Victoria ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng madilim at maulan na gabi. Sa labas, ang langit ay tila nagagalit. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ay lumilikha ng isang nakabibing ingay. Tila libu-libong maliliit na martilyo na sabay-sabay na nagpupukpok sa yero. Ang hanging humahampas sa mga bintana ay naglalabas ng isang malungkot na huni, isang babala ng paparating na panganib na tila ba ang kalikasan mismo ay nagdadalamhati para sa dalawang batang nakapiit sa loob. Ang maling akala ni Emma ay naging isang malamig na katotohanan nang utusan silang mag-empake ng kakaunti nilang gamit. Sa ilalim ng malungkot na liwanag ng isang bumbilyang aandap-andap, mabilis na isinilid ni Emma sa kanyang lumang backpack ang talaarawan ng kanyang ina, isang kupas na t-shirt ni Ethan, at ang maliit na teleponong ibinigay ni Lola Eleanor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa matinding kaba na bumabalot sa kanyang puso. Ang panloob na pagguho ni Emma ay nagsimula nang makita niya ang mga mata ni Victoria. Wala na doon ang pekeng tamis na ipinapakita nito kay Rico. Ang tanging nananatili ay isang madilim at walang emosyong tingin, tila isang hukom na nagbabana ng hatol. Tita,
Saan po tayo pupunta? Bakit kailangang sa gitna ng bagyo? Ang tanong ni Emma, ang kanyang boses ay halos malunod sa dumadagundong na kulog mula sa langit. Lilikas tayo. Masyadong mapanganib dito. Baka bumahaha at walang sumaklolo sa atin. Pagsisinungaling ni Victoria habang marahas na hinahatak ang braso ni Ethan. Huwag na kayong magdala ng kung ano-ano. Ang mahalaga ay makaalis tayo rito bago pa man tumaas ang tubig. Ang miro ng kabalintunaan ay kitang-kita habang sinasabi ni Victoria na ililigtas niya sila mula sa baha. Ang kanyang mga galaw ay tila isang hayop na naghahanda ng isang bitag. Isinakay sila sa lumang kotse ni Rico. Ang amoy ng loob ng sasakyan ay humahalo sa amoy ng basang lupa. At ang matapang na pabango ni Victoria, isang kombinasyong nakakahilo at nakakasulasok. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa loob ng kanyang maliit at payak na bahay, hindi mapakali si Lola Eleanor. Ang bawat pagkulog ay tila isang babala na tumatama sa kanyang matandang puso. Ramdam niya sa kanyang mga buto ang isang masamang pangitain. Sinubukan niyang tawagan ang lihim na teleponong ibinigay niya kay Emma. Ngunit tanging ang paulit-ulit na tunog ng pagring ang sumasagot sa kanya sa katahimikan ng gabi. Panginoon, bantayan ninyo ang aking mga apo. Bulong ng matanda habang nakaluhod sa harap ng isang maliit na altar. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi, humahalo sa liwanag ng isang kandilang unti-unti nang nauubos. Sa loob ng sasakyan, pinagmamasdan ni Emma ang pamilyar na mga kalsada na unti-unting naglalaho sa dilim at ulan. Ngunit sa halip na tumungo sa evacuation center o sa bahay ni Lola Eleanor, napansin ni Emma na pinaliko ni Victoria ang sasakyan patungo sa madilim at liblib na bahagi ng highway. Ang daan patungo sa kabilang lalawigan, kung saan kakaunti ang mga bahay at walang mga ilaw sa kalsada. Tita, hindi po ito ang daan patungo sa bayan. Bulong ni Emma. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang dibdib sa tindi ng takot. Hindi sumagot si Victoria. Ang tanging narinig ni Emma ay ang tunog ng wiper ng sasakyan na pabalik-balik sa windshield. Tila isang orasan na mabilis na nagbibilang ng natitirang sandali ng kanilang kaligtasan. Ang mukha ni Victoria na nasasalamin sa rearview mirror ay nananatiling matigas at walang awa. Saan sila dadalhin ni Victoria sa gitna ng ganito kalakas na bagyo? At ano ang plano ng madrasta sa sandaling makarating sila sa gitna ng kawalan, kung saan walang makakarinig sa kanilang mga sigaw? Dito na kayo bababa. Masyado na kayong naging pabigat sa buhay ko at ayoko nang hayaan pang masira ninyo ang kinabukasan ko. Ang mga salitang yon ni Victoria ay tila isang malakas na dagundong ng kulog na bumasag sa loob ng sasakyan. Itinigil niya ang kotse sa gilid ng isang madilim at masukal na bahagi ng highway. Sa labas, ang ulan ay tila isang malupit na latigo na humahampas sa kalsada at ang hangin ay naglalabas ng isang nakakatakot na huni habang pinapaypay ang mga puno sa paligid. Walang mga ilaw sa kalsada, tanging ang malungkot na liwanag lamang mula sa dashboard ang nagbibigay ng anyo sa malupit na mukha ni Victoria. Ang panloob na pagguho ni Emma ay naging isang pisikal na sakit nang maramdaman niya ang marahas na pagtulak ni Victoria sa kanyang balikat. Tita, pakiusap. Wag dito. Madilim po at malakas ang ulan. Ang pagmamakaawa ni Emma, ang kanyang boses ay pinaluluha ng takot habang mahigpit niyang niyayakap ang nanginginig na si Ethan. Ang bata ay wala nang mailabas na tinig. Tanging ang mabilis at mababaw na paghinga lamang nito ang nagpapahiwatig na buhay pa siya sa gitna ng matinding trauma. Ang miro ng kabalintunaan ay lalong tumindi. Ang mga batang ito, na dapat ay pinoprotektahan, ay itinatapon na parang mga basura sa gitna ng kawalan. Sa isang mabilis na galaw, binuksan ni Victoria ang pinto ng kotse. Ang malamig at basang hangin ay agad na pumasok. Tila isang halimaw na handang lumamon
sa sino mang haharang dito. Lumabas kayo. Sabihin ninyo sa tatay ninyo na naglayas kayo dahil ayaw ninyo sa akin. Sabihin ninyo ang kahit na anong gusto ninyo dahil wala namang maniniwala sa inyo. Anghel ni Victoria. Gamit ang kanyang buong lakas, kinaladkad niya ang dalawang bata palabas ng sasakyan. Ang pakiramdam ng semento na basa at malamig sa ilalim ng kanilang mga paa ay tila isang kagat ng yelo. Ang ulan ay agad na nagpabasa sa kanilang manipis na suot at ang bawat patak nito ay tila tumatagos hanggang sa kanilang mga buto. Napasubsob si Emma sa basang damuhan sa gilid ng highway. Habang si Ethan ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang laylayan, ang mukha ay nakabaon sa kanyang likod. Nang makalabas na ang mga bata, mabilis na isinara ni Victoria ang pinto. Ang tunog ng paglapat ng bakal ay tila isang pinal na hatol. Sa huling pagkakataon, nakita ni Emma ang anino ni Victoria sa likod ng windshield bago mabilis na humarurot ang sasakyan palayo. Ang pagsaboy ng tubig mula sa mga gulong ay tumalsik sa kanilang mga mukha, humahalo sa kanilang mga luha. Ang katahimikan sa highway na binabasag lamang ng ingay ng bagyo ay naging mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Pinanood ni Emma ang unti-unting paglaho ng pulang ilaw ng sasakyan sa gitna ng madilim na kalsada. Nawala na ang tanging koneksyon nila sa kanilang tahanan, gaano man ito kalupit. Ate, ilalamig! Ang nanginginig na bulong ni Ethan. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita ang bata sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang boses niya ay tila isang huling hininga ng pag-asa. Niyakap ni Emma ang kanyang kapatid ng buong lakas, ginagamit ang kanyang sariling katawan bilang panangga sa humahampas na ulan. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay nanginginig at ang kanyang isipan ay tila isang malaking katanungan na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Paano kami mabubuhay sa gitna ng dilim na ito? May makakarinig pa ba sa aming mga hikbi sa gitna ng galit ng kalikasan? Sa gitna ng masukal na highway, dalawang maliliit na anino ang naiwang nag-iisa habang ang bagyo ay patuloy na nagngangalit, tila ba naghihintay na tuluyan silang burahin sa mundong ito. Hindi ako maaaring magkamali. Ang dugong nananalaytay sa kanila ay tumatawag sa akin sa gitna ng dilim na ito. Ang boses ni Lola Eleanor ay isang pabulong na panalangin habang nakasandal siya sa upuan ng lumang daip ni Mang Ben. Ang kanilang kapitbahay na noon ay nag-aalinlangan na rin sa mga kilos ni Victoria. Sa labas, ang ulan ay tila wala ng balak tumigil. Ang bawat patak nito sa windshield ay lumilikha ng isang malabong tanawin na tila ba ang buong mundo ay nalulunod sa luha. Ang bawat pagtibok ng puso ni Lola Eleanor ay tila isang babala, isang masakit na kurot sa kanyang dibdib na nagsasabing ang kanyang mga apo ay nasa panganib. Ang miro ng ugnayang dugo ay hindi kayang putulin ng anumang distansya o bagyo. Sa kabila ng kanyang edad, ang lakas ni Lola Eleanor sa gabing iyon ay tila nagmula sa isang balon na hindi nauubos. Kanina pa sila pabalik-balik sa kahabaan ng highway. Ang mga ilaw ng dive ay pilit na bumubutas sa makapal na kurtina ng ulan at dilim. Lola Eleanor, baka naman po mali tayo ng hinala. Ang sabi ni Mang Ben, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang pilit na kinokontrol ang manibela sa madulas na kalsada. Masyado nang malayo ito mula sa bayan. Ipagpatuloy mo pa, Ben. Ramdam ko sila. Nararamdaman ko ang takot ni Emma. Tugon ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa madilim na gilid ng highway. Ang panloob na pagguho ni Lola Eleanor ay tuluyang naging isang pagsabog ng emosyon nang makita niya ang isang maliit at nanginginig na anino sa ilalim ng isang puno ng akasya sa gilid ng kalsada. Iparada mo ang sasakyan. Diyan. Diyan sa tabi. Sigaw niya. Hindi pa man tuluyang humihinto ang daip ay mabilis nang bumaba si Lola Eleanor. Ang lamig ng ulan ay agad na sumalubong sa kanya, ngunit hindi niya ito inalintana. Ang kanyang mga paa ay mabilis na humakbang sa putikan
Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa basang damo ay tila isang karera patungo sa kaligtasan. Doon, nakita niya sila. Si Emma, na halos wala ng malay, ay nakayakap pa rin ng mahigpit kay Ethan. Ang kanilang mga labi ay nangingitim na sa lamig at ang kanilang mga balat ay tila puting papel sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na bahagyang sumisilip sa ulap. Mga apo ko! Diyos ko! Ang mga apo ko! Ang hiyaw ni Lola. Eleanor, ito ay hindi lamang isang sigaw, kundi isang hikbi ng isang pusong halos mawasak sa galit at pighati. Dahan-dahang idinilat ni Emma ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang mukha ng kanyang lola, ang bawat hibla ng kanyang paghihirap ay tila nakahanap ng tahanan. Lola, ang tanging nasabi niya bago tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Binuhat ni Mang Ben si Ethan habang si Lola Eleanor naman ang kumalong kay Emma. Ang init ng katawan ng matanda ay tila isang kumot na bumalot sa naninigas na katawan ng bata. Ang bawat haplos ni Lola Eleanor sa mukha ni Emma ay may kasamang panunumpa. Isang panunumpa na hinding-hindi na niya hahayaan pang may dumarapo na kahit anong sakit sa kanyang mga apo. Ligtas na kayo. Narito na si Lola. Bulong niya sa tenga ni Emma habang isinasakay sila sa diip. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha ng puot laban kay Victoria. Sa loob ng sasakyan, habang pilit na pinapainit ni Lola Eleanor ang mga bata gamit ang mga dalang kumot, ang kanyang isipan ay tila isang nagbabagang uling. Ang pagmamahal niya ay naging isang matalim na sandata. Alam niyang bukas, pagtapak ng paa ni Rico sa Pilipinas, ang digmaan ay hindi na lamang tungkol sa pananahimik. Ngunit sa likod ng kanyang galit, may isang katanungan na patuloy na bumabagabag sa kanya habang tinitingnan ang mahimbing na tulog ni Emma at Ethan. Paano niya maibabalik ang tiwala ng mga batang ito sa mundong tila tinalikuran na sila? Mahal, wala na sila. Naglayas ang mga bata. Kinuha nila ang lahat ng pera mo at iniwan akong mag-isa sa gitna ng bagyo. Ang boses ni Victoria ay tila isang punyal na bumasag sa katahimikan ng madaling araw nang tumapak ang mga paa ni Rico sa loob ng kanilang tahanan. Sa halip na yakap ng mga anak at masayang bati ang sumalubong sa kanya, ang tumambad sa kanya ay ang anyo ng kanyang asawa na tila isang biktima ng isang malaking trahedya. Ang buhok ni Victoria ay sadyang ginulo. Ang kanyang mga mata ay mapula mula sa kunwaring pag-iyak at ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi na sadyang idinisenyo upang makuha ang simpatya ng asawa. Ang maling akala ni Rico ay naging isang malamig na katotohanan na dumurog sa kanyang puso. Hawak pa rin niya ang isang malaking plastik na supot na naglalaman ng mga paboritong tsokolate ni Emma at Ethan at sa kanyang balikat ay nakasukbit ang bag na puno ng mga pasalubong na pinag-ipunan niya sa loob ng maraming taon. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay tila paglalakad sa isang sementeryo ng mga pangarap. Ang bahay na inaasahan niyang puno ng buhay ay naging isang malamig at walang kaluluwang gusali. Ang panloob na pagguho ni Rico ay nagsimula sa kanyang lalamunan. Isang matinding bara na tila ba ang lahat ng hangin sa mundo ay biglang naglaho. Ang kanyang mga kamay na sanay sa mabigat na trabaho sa Dubai ay biglang nanghina at nanginginig. Napatingin siya sa paligid, maayos ang sala, malinis ang bawat sulok, ngunit ang katahimikan ay tila isang malakas na sigaw na nagsasabing may mali sa lahat ng nakikita niya. Anong nangyari, Victoria? Bakit sila maglalayas? Maayos naman ang usapan natin sa telepono kagabi, di ba? Ang boses ni Rico ay gumaralgal, puno ng pighati at hindi makapaniwalang pagdududa. Iyon na nga ang masakit, mahal. Akala ko rin ayos ang lahat. Pero noong kasagsagan ng bagyo, narinig ko na lang na bumukas ang pinto. Pagtingin ko, wala na sila. Kinuha nila ang perang itinago mo sa sapatos ni Ethan. Sinubukan ko silang habulin sa ulan. Tignan mo,
Basang-basa pa ang mga gamit ko, pero hindi ko na sila naabutan. Patuloy ni Victoria sa kanyang mahaba at madamdaming pagsisinungaling. Lumapit siya kay Rico at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Pilit na itinatago ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Napaka-rebelde nila Rico. Siguro ay dahil sa impluwensya ng nanay mo na laging pumupunta rito at kung ano-anong itinatanim sa isip nila. Ang miro ng kabalintunaan ay lalong tumindi nang maramdaman ni Rico ang bango ng pabangong ibinigay niya kay Victoria na humahalo sa amoy ng kasinungalingan na hindi pa niya lubos na matukoy. Gusto niyang maniwala sa kanyang asawa, ngunit may isang maliit na tinig sa loob niya, ang instinct ng isang ama na nagsasabing hindi kailanman magagawa ni na Emma at Ethan na iwan siya, lalo na sa gitna ng panganib. Nasaan ang mga gamit nila? Ang mga aklat nila? Kahit ang talaarawan ni Emma, wala ba? Tanong ni Rico habang dahan-dahang lumalakad patungo sa silid ng mga bata. Ang bawat hakbang niya ay tila isang mabagal na pagdurusa. Nang buksan niya ang pinto ng silid, ang tunog ng pagpihitit ng doorknob ay tila isang huling hininga ng katotohanan. Ang silid ay malinis, masyadong malinis. Walang kalat, walang naiwang bakas ng dalawang bata na dapat ay naglalaro doon. Ngunit sa ilalim ng kama, may nakita siyang isang maliit at kupas na piraso ng papel na hindi napansin ni Victoria sa pagmamadali nitong linisin ang ebidensya. Pinulot ni Rico ang papel. Ito ay isang drawing ni Ethan, isang larawan ng isang pamilya na may 4 na tao. Ngunit ang mukha ng madrasta ay may nakatakip na itim na guhit at sa gilid ay may nakasulat na maliit na salita. Tulong. Ang pananahimik ni Rico ay tila isang nagbabadyang pagsabog. Lumingon siya kay Victoria na noon ay nakatayo sa pinto. Ang mukha ay biglang namutla nang makita ang hawak ng asawa. Ngunit bago pa makapagsalita si Victoria, ang katahimikan ay muling binasag ng isang malakas na tunog mula sa labas. Ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang tunog ng pagbukas ng bakal na tarangkahan ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mula sa bintana, nakita ni Rico ang anyo ni Lola Eleanor na bumababa mula sa isang diaper at sa likod nito ay 2 maliit na anino na nakabalot sa makapal na kumot. Rico, kung gusto mong malaman ang katotohanan, lumabas ka rito at tignan mo ang ginawa ng asawa mo sa mga anak mo. Ang sigaw ni Lola Eleanor ay tila isang banal na hatol na nagpayanig sa buong pagkatao ni Rico. Paano haharapin ni Rico ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niyang mag-alaga sa kanyang mga anak? Ang siya mismong nagtapon sa kanila sa kapahamakan. At anong uri ng puot ang sasabog sa sandaling makita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ni na Emma at Ethan sa mismong bisperas ng kanyang pagbabalik? Huwag mong hawakan ang mga anak ko, Victoria. Huwag na huwag mong dudunggisan ang balat nila ng iyong mga kamay na puno ng kasinungalingan. Ang boses ni Rico ay hindi isang sigaw. Ito ay isang mahaba, malalim, at nanginginig na bulong na tila nagmumula sa kailaliman ng isang lupang bitak-bitak. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa anyo ni na Emma at Ethan na ngayon ay nasa likuran ni Lola Eleanor. Ang mga bata ay nakabalot sa makapal na kumot. Ang kanilang mga labi ay maputla pa rin at ang kanilang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na hindi dapat makita sa mukha ng isang 12 taong gulang. Ang maling akala ni Rico na ang kanyang asawa ay isang anghel ay tuluyan ng natunaw. Tila isang kandilang nalusaw sa tindi ng init ng katotohanan. Ang miro ng kanyang pagkatao ay gumuho nang makita niya ang panginginig ni Ethan nang subukan siyang lapitan ni Victoria upang magpaliwanag. Ang bata ay halos magtago sa likod ng palda ni Lola Eleanor. Ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa tela. Tila ba ito na lamang ang tanging nag-uugnay sa kanya sa kaligtasan.
Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang humakbang si Lola Eleanor patungo sa gitna ng sala. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim na pighati at determinasyon. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng makintab na tiles ay tila isang mabigat na tunog ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ni Victoria. Rico, anak. Ang boses ng matanda ay mahinahon ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Hindi mo kailangan ng aking mga salita. Hayaan mong ang sariling tinig ng iyong anak ang magpaliwanag sa iyo ng lahat. Dahan-dahang inilapag ni Lola Eleanor ang isang maliit, kupas, at bahagyang sa pang-notebook sa ibabaw ng mesa. Ang tala-arawan ni Emma. Ang bawat pahina nito ay tila isang buhay na saksi, isang silent witness sa bawat hapdi at gutom na naranasan ng magkapatid sa loob ng maraming buwan. Ang panloob na pagguho ni Rico ay naging ganap nang simulan niyang basahin ang unang pahina. Ang bawat titik na isinulat ni Emma sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na kamay ay tila isang malakas na sampal na dumadapo sa pisngi ni Rico. Hunyo 15. Wala na naman kaming almusal. Inubos ni Tita Victoria ang pera ni Papa para sa kanyang bagong bag. Inay, masakit po ang tiyan ko, pero kailangang ibigay ko ang huling piraso ng tinapay kay Ethan. Ang bawat pahina ay tila isang punyal na bumabaon sa dibdib ni Rico. Nabasa niya ang tungkol sa kaning baboy sa sahig, ang tungkol sa pagpunit sa larawan ng kanilang ina, at ang huling isinulat ni Emma bago ang gabi ng bagyo, ang tungkol sa lalaking lihim na kinikita ni Victoria, at ang plano nitong idispatsa sila. Rico, mahal, huwag kang maniwala dyan. Gawa-gawa lang yan ng nanay mo. Tinuruan niya ang mga bata na magsulat ng ganyan para sirain tayo. Ang gising ni Victoria, ang kanyang boses ay mataas at desperado. Tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Ngunit hindi tumitingin si Rico. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tala-arawan. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tumatama sa papel, humahalo sa tinta ng mga salita ni Emma. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa bahay ay naging mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw ni Victoria. Ang miro ng hustisya ay nagsimulang gumalaw nang ilabas ni Lola Eleanor mula sa kanyang bulsa ang maliit na teleponong ibinigay niya kay Emma. Heto ang ebidensya ng kanyang kataksilan sa Rico. Ang mga mensahe, ang mga tawag, at ang mga litrato ng lalaking pinaglalaanan niya ng perang pinaghirapan mo sa ibang bansa. Napatingin si Rico kay Victoria. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang asawa ng walang maskara. Hindi na siya ang magandang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay. Ang nakikita niya ay isang halimaw na nagtangkang pumatay sa kanyang mga anak. Ang tunog ng pagbagsak ng tala-arawan sa mesa ay tila isang hatol na huling binigkas. Dahan-dahang lumapit si Rico kina Emma at Ethan. Lumuhod siya sa harap ng kanyang mga anak. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa matinding pagsisisi. Patawarin ninyo ako. Ang tanging nasabi ni Rico bago niya niyakap ng buong higpit ang dalawang bata. Ngunit si Victoria, sa gitna ng kanyang pagkatalo, ay hindi pa rin nagpapatinag. Akala mo ba matatapos na ito ng ganoon lang? Akin ang bahay na ito. Wala kayong ebidensya na itatagal sa korte. Anggil niya. Ang kanyang mukha ay naging kakatwa sa tindi ng puot. Isang tunog ng pagbukas ng tarangkahan ang muling narinig. Sa pagkakataong ito, hindi lamang si Mang Ben ang naroon. 2 pulis ang dahan-dahang pumasok sa loob ng sala, dala ang isang papel na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Ano ang nilalaman ng papel na yon? At paano haharapin ni Victoria ang karma na kanina pa naghihintay sa labas ng pinto ng bahay na itinuring niyang sariling kaharian ng kasamaan? Bitawan niyo ako. Wala kayong karapatan. Mga pulis lang kayo. Hindi niyo alam ang nangyayari sa loob ng pamamahay na ito. Ang boses ni Victoria ay tila isang nakakarinding hiyaw. Hiyaw ng isang hayop na nasusukol.
Isang matinis na tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi sa loob ng kanilang sala. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng mapanlinlang na tamis, ngayon ay nanlilisik sa galit at takot habang pilit siyang kumakawala sa hawak ng dalawang operatiba. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang maling akala na makakapagligtas sa kanya. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag at ang nakatambad ay ang isang mukhang naging kakatwa dahil sa tindi ng puot at pagkapahiya. Ang miro ng katarungan ay dumarating sa paraang hindi inaasahan, ngunit laging nasa tamang panahon. Ang bawat hakbang ng mga pulis sa ibabaw ng tiles ay tila isang hatol na nagpapatunay na ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni na Emma at Ethan ay may katapat na kabayaran. Ang tunog ng malamig na bakal na sumara sa mga pulso ni Victoria ay lumikha ng isang tuyo at pinal na tunog. Isang hudyat na ang kanyang kaharian ng kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ang panloob na pagguho ni Victoria ay nagsimula nang makita niya ang mga kapitbahay na dati ay kanyang nauto. Ngayon ay nakadungaw sa kanilang mga bintana at pintuan. Ang mga marites na dati niyang kakwentuhan ay wala nang bakas ng simpatya sa kanilang mga mukha. Sa halip, ang tanging mababakas sa kanila ay ang matinding pagkamuhi at pagkasuklam. Ang bawat bulong nila sa labas ng gate ay tila isang malakas na hanging humahampas sa kanyang pagkatao. Rico, mahal, huwag mong hayaang gawin nila ito sa akin. Para sa pamilya natin ito. Ang huling desperadong sigaw ni Victoria habang pilit niyang tinitingnan ang kanyang asawa. Ngunit si Rico ay nanatiling nakatayo sa tabi ng kanyang mga anak, tila isang matibay na pader na naghihiwalay sa kanila mula sa lason ng nakaraan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal para sa asawa, ngayon ay wala ng laman, kundi ang malamig na desisyon at matinding pagsisisi. Ang bawat hikbi ni Emma na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag nang lumingon pa. Wala ka ng pamilya, Victoria. Ikaw mismo ang pumatay sa pamilyang ito nung iniwan mo ang mga anak ko sa gitna ng bagyo. Ang boses ni Rico ay matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Hayaan mong ang batas ang sumagot sa lahat ng ginawa mo. Habang kinaladkad si Victoria palabas ng bahay, ang bawat hakbang niya sa putikan sa labas ay tila isang simbolismo ng kanyang pagbagsak. Ang ulan ay tumigil na, ngunit ang lamig na iniwan nito ay nananatili sa bawat sulok ng barangay. Ang mga sigaw ni Victoria ay unti-unting humina habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan ng pulis. Ang nakakarinding huni ng sirena na dahan-dahang lumalayo ay naging hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata sa buhay ng magkapatid. Sa loob ng sala, ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang katahimikang puno ng takot. Ito ay ang katahimikan ng isang lupang kakatapos lamang bayuhin ng bagyo, naghihintay sa unang sinag ng araw para sa pagsisimula ng paghilom. Niyakap ni Lola Eleanor ang kanyang mga apo ng buong higpit. Ang bawat haplos niya sa buhok ni Emma ay may kasamang pabulong na pasasalamat sa langit. Ang miro ng kanilang hinaharap ay nagsisimula pa lamang mabuo. Isang hinaharap na hindi na kailangang magtago sa ilalim ng sahig o kumain ng mga tira-tirang pagkain sa maruming mangkok. Ngunit sa kabila ng pag-alis ni Victoria, ang sugat sa puso ni na Emma at Ethan ay nananatiling bukas. Tumingin si Rico sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa galit at lungkot. May isang malaking katanungang bumabagabag sa kanya. Sapat na ba ang pagkakakulong ng kanilang madrasta upang maibalik ang mga tawa at tinig na kinuha nito mula sa kanyang mga anak? O ang katarungang ito ay simula pa lamang ng isang mas mahabang laban para sa kanilang muling pagkabuo? Hindi sapat ang lahat ng perang kinita ko sa ibang bansa para pawiin ang bawat luhang pumatak sa inyong mga mata. Ang boses ni Rico ay isang mahinang bulong
na tila nagmumula sa isang pusong nadurog at muling pinagdikit ng matinding pagsisisi. Nakaluhod siya sa semento ng kanilang maliit na balkonahe sa tapat ni na Emma at Ethan na noon ay tahimik na pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay naglalabas ng mga kulay na lila at kahel. Isang payapang tanawin na kabaligtaran ng bagyong pinagdaanan ng kanilang pamilya nitong mga nakaraang buwan. Wala na si Victoria, wala na ang Bauluk, ngunit ang bawat galos sa kaluluwa ng kanyang mga anak ay tila isang piping saksi na hindi kailanman mabubura ng panahon. Ang panloob na pagguho ni Rico ay nagpatuloy habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga palad. Ang mga palad na sanay sa pagbubuhat ng mabibigat na kagamitan sa disyerto, ngunit nabigong hawakan ng mahigpit ang kaligtasan ng kanyang sariling dugo at laman. Ang miro ng kanyang pagkakamali ay lalong naging malinaw. Inakala niyang ang pagpapadala ng mga mamahaling gamit at balikbayan box ay sapat na upang punan ang kanyang pagkukulang bilang ama. Ngunit sa bawat piraso ng tsokolateng ibinebenta ni Victoria, isang bahagi ng tiwala ng kanyang mga anak ang tuluyan ng naglaho. Dahan-dahang lumapit si Emma sa kanyang ama. Ang kanyang mga galaw ay hindi na tulad ng dati na puno ng takot at pag-aalinlangan. Inabot niya ang kamay ni Rico, ang kanyang maliliit at magaspang na daliri ay humaplos sa mga kalyo ng kanyang ama. Ang haplos na yon ay hindi lamang isang pagpapakita ng pagmamahal. Ito ay isang tahimik na pagpapatawad na higit pa sa anumang salita. "Papa, wag na po kayong umiyak. Nandito na po kami," bulong ni Emma. Ang kanyang boses ay may dalang katatagan na tila ba siya ang naging matanda sa kanilang dalawa sa gitna ng pagsubok. Ang miro ng muling pagkabuo ay nagsimula sa isang simpleng pagkilos. Kinuha ni Rico ang isang maliit na lalagyan ng krayola at papel. Sa tabi niya, si Ethan ay dahan-dahang gumapang patungo sa kanyang ama. Ang kanyang katawan ay hindi na nanginginig sa tuwing may naririnig na malakas na tunog. Inabot ni Rico ang paboritong kulay ni Ethan, asul, at sabay silang gumuhit sa papel. Walang ingay ng telebisyon, walang sigaw ng madrasta. Tanging ang tunog lamang ng paggasgas ng krayola sa papel ang naririnig sa katahimikan ng hapon. Lumabas si Lola Eleanor mula sa kusina, dala ang mainit na tsampurado. Ang amoy ng tsokolate at malagkit na kanin ay bumalot sa buong bahay. Isang amoy na nagpapaalala sa kanila na ang tunay na tahanan ay hindi na susukat sa ganda ng kagamitan, kundi sa init ng pagtanggap sa isa't isa. Inilapag niya ang mga mangkok sa mesa nang walang anumang ingay. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. "Kain na kayo, mga apo ko. Masarap iyan. Nilagyan ko ng maraming gatas." Ang malambing na aya ni Lola Eleanor. Tumingin siya kay Rico, isang tingin na napuno ng pangunawa. Hindi na kailangan ng mga salitang panunumbat. Sapat na ang makita ang kanyang anak na sinusubukang bumawi sa bawat pagkakamali nito. Ang bawat subo ng tsampurado ay tila isang gamot sa kanilang mga sugat. Habang kumakain, napansin ni Rico ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Ethan, na matagal nang nawala ng tinig dahil sa trauma, ay dahan-dahang kinuha ang kutsara at itinuro ang larawan ng kanilang ina na nakasabit sa dingding. "Inay," ang mahinang salita na lumabas sa bibig ni Ethan. Ito ay tila isang himala na bumasag sa katahimikan ng gabi. Napahikbi si Rico, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito hikbi ng pighati, kundi ng pasasalamat. Niyakap niya ang kanyang dalawang anak ng sabay. Ang kanyang mga braso ay naging isang kuta na hinding-hindi na muling magpapapasok ng anumang panganib. Ang miron ng kanilang hinaharap ay nagsisimula pa lamang, isang mahabang landas ng paghilom na puno ng pagtitiyaga at pag-ibig. Gayunpaman, sa likod ng kapayapaang ito, alam ni Rico na may isang bagay pang kailangang ayusin. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na kalsada, kung saan minsan ay
Itinapon ang kanyang mga anak. Ang katarungan ay nakamit na sa korte, ngunit ang katarungan sa puso ni na Emma at Ethan ay isang bagay na kailangan niyang pagtrabahuhan sa bawat araw ng kanyang buhay. Handa na ba ang pamilyang ito na harapin ang mga bakas ng nakaraan kapag nagsimula na silang mamuhay ng mag-isa nang wala ang proteksyon ni Lola Eleanor? At sapat na ba ang pagmamahal ni Rico upang muling itayo ang isang pader ng tiwala na tuluyan ng dinurog ng kataksilan? Lumipas ang 1 taon, ang mga bakas ng madilim na bagyo ay tila mga aninong unti-unti nang nilalamon ng liwanag. Nakatayo ang mag-anak sa harap ng isang puting marmol na lapida, kung saan ang pangalan ng tunay na ina ni na Emma at Ethan ay nakaukit ng may dangal. Ang hangin sa sementeryo ay hindi malamig at nakakatakot. Sa halip, ito ay may dalang samyo ng mga sariwang bulaklak na dilaw at puti, na tila ba ang kalikasan mismo ay nakikigalak sa kapayapaang natamo ng pamilya. Ang miro ng pagpapatawad ay hindi isang biglaang pangyayari, kundi isang mabagal at masakit na proseso na araw-araw na pinaglalabanan ni Rico. Sa bawat hapon na umuwi siya mula sa kanyang bagong trabaho sa bayan, dahil pinili niyang hindi na muling bumalik sa Dubai upang hindi na mawalay sa kanyang mga anak, ay laging may dalang mainit na pandesal o maliit na pasalubong. Hindi na ito mga mamahaling gamit na ipinapadala sa loob ng kahon. Ito ay ang kanyang presensya, ang kanyang pakikinig, at ang kanyang pangakong hinding-hindi na muling lilingon sa maling landas. Papa, tingnan mo po ang drawing ko. Blue na ang langit, wala na pong ulan. Ang masiglang sabi ni Ethan. Ang kanyang boses ay malinaw na. Wala nang bakas ng trauma na dati ay nagkulong sa kanyang tinig. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang himala na patuloy na nagpapaiyak sa tuwa kay Lola Eleanor. Ang panloob na pagguho ni Emma ay napalitan na ng isang matibay na pundasyon ng pagtitiwala. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang lola, hawak ang parehong talaarawan na naging saksi sa kanyang pagdurusa. Ngunit ang huling pahina nito ay hindi na naglalaman ng mga pabulong na hiling ng gutom at takot. Sa halip, ang mga titik na isinulat niya ay malalaki, matatag, at puno ng kulay. Inay, okay na po kami. Si Papa ay hindi na aalis, si Lola naman ay laging nasa tabi namin. At si Tita Victoria, hindi na po siya makakasakit sa amin kahit kailan. Pinatawad ko na po ang lahat, hindi dahil nakalimot ako, kundi dahil gusto ko nang maging malaya. Ang miro ng katarungan ay ganap nang naisa katuparan. Ang balita mula sa abogado ay pinal na. Si Victoria ay mananatili sa loob ng rehas sa loob ng mahabang panahon dahil sa kasong child abuse at pagnanakaw. Ang bahay na dati ay naging kulungan ay ibinenta na ni Rico at ang perang nakuha ay ginamit nila upang magsimula ng isang maliit na negosyo kasama si Lola Eleanor. Ang bawat tunog ng pagtawa ni na Emma at Ethan sa kanilang bagong bakuran ay tila isang awit ng tagumpay laban sa lahat ng uri ng kasamaan. Lola, salamat po sa hindi pagsuko sa amin. Bulong ni Emma habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng matanda. Hinaplos ni Lola Eleanor ang buhok ng kanyang apo, ang kanyang mga kamay, bagamat kulubot na, ay tila pinakamalakas na kutas sa buong mundo. Ang dugo, anak, ay laging hahanap ng paraan upang protektahan ang sarili nitong laman. Hanggat narito ako, hinding-hindi kayo mag-iisa. Ang miro ng kanilang hinaharap ay hindi na isang malaking katanungan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglakad sila palayo sa sementeryo, magkahawak kamay. Ang 4 na anino ay naging isa sa ilalim ng gintong liwanag. Ang bawat hakbang nila sa damuhan ay tila isang panunumpa na ang pag-ibig, kapag totoo at tapat, ay kayang magpahilom kahit sa pinakamalalim na sugat. Ang katahimikan ng gabi na dahan-dahang dumarating ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang pamilyar na yakap ng kapayapaan, isang hudyat na sa wakas. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Correct.